Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapanalig, ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni na Santa Marta, Maria at Lazaro. Sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel, yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aluin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang Diyos, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng mga sumusubaybay at nagsisimba sa radyo at telebisyon, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kapanalig, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Santa Marta, Maria at Lazarus. Isang natatanging pamilya na mahal ng ating Panginoong Hesus. Hindi po sila mga apostol, hindi rin po sila mga tagapagturo ng batas, kundi isang ordinaryong pamilya, ordinaryong mamamayan na naging tahanan ng ating Panginoong Hesus, naging kaibigan niya,
at saksi sa kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa kanila pong tatlo, malinaw po nating nakita ang tunay na larawan ng isang pamilyang may pananampalataya, may malasakit at tunay na kaibigan at tapat na naglilingkod. Sa kanila pong simpleng pamumuhay, naging daluyan po sila ng mga malalalim na aral tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. At ngayon, mga kapanalig, inaanyayahan po tayo ng kapistahang ito na tanungin ang ating sarili. Ang pamilya po ba natin ay tulad ng pamilya ni na Marta, Maria at Lazarus, tahanan ng pananampalataya, pagkakaibigan at paglilingkod sa ating Panginoon. Unang bagay, pagkakaibigang malalim at tapat. Sa Ebanghelyo po natin sa araw na ito, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito lang po sana kayo, hindi sana namatay ang kapatid kong si Lazarus. At ito ay pahayag ng sama ng loob, pero hindi dahil nawalan siya ng pananampalataya. Sa halip po, ito po ay patunay kung gaano niya kakilala ang ating Panginoon at kung gaano siya kalapit kay Jesus. At ano ang sagot ni Jesus? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mga kapatid, mga kapanalig, isang paalala po ito na sa kahit o sa gitna ng mga nararanasan nating pagkawala, pagdadalamhati, mga krisis sa buhay, problema, nananatili ang Diyos na buhay, buhay at pag-asa nating lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tinuturing tayo ng Diyos na kanyang kaibigan. Kaya, ang paalala at paanyaya sa atin, lumapit tayo sa Kanya ng buong puso, buong buhay. Ikalawa, Marta, pananampalataya sa gitna ng paglilingkod ang kanyang ipinakita at ipinamalas. Si Marta po ay kilala sa kanyang pagiging abala sa paglilingkod. Pero ngayong araw na ito, nakita rin natin ang kanyang pananampalataya. Hindi lang po siya abala sa gawaing bahay, abala rin po siya, abala rin ang kanyang puso sa Diyos. Sinabi niya kay Jesus, sa Ebanghelyong narinig natin, naniniwala akong ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos. Kaya nga mga kapanalig, ito ang isa sa pinakamalinaw na pagpapahayag ng pananampalataya sa buong Ebanghelyo ni San Juan, na itong si Marta ang halimbawa ng mga taong hindi lang nagdarasal sa loob ng simbahan, kundi nagpupuyat, nagluluto, nag-aalaga ng mga may sakit, nagsisilbi araw-araw, at ginagawa ito kasama ang Diyos. Ikatlo, si Maria. Nakita natin sa kanya ang katahimikan na may malalim na pananampalataya. Bagamat hindi binanggit si Maria sa Ebanghelyo natin ngayon, kilala natin siya bilang isang babaeng marunong makinig sa ating Panginoon. Sa isang salaysay po, sabi doon, nakaupo siya sa paanan ni Jesus. Tahimik pero bukas ang kanyang puso. At sa mga panahong tila wala tayong masabi dahil sa bigat ng problema, bigat ng pinagdaraanan natin sa buhay, tulad ng pagkamatay ng mahal sa buhay, pangungulila, mga pasyente, mga may sakit na hindi pa rin gumagaling sa oras na ito, ang katahimikan po ay nagiging panalangin.
ang katahimikan natin ay nagiging dalangin. Kaya tularan din natin si Maria, tahimik at may malalim na pananampalataya. At sa huli, si Lazaro. Larawan po siya ng buhay na muling ibinalik. Si Lazaro ay hindi lamang kaibigan ni Jesus. Siya rin po ay larawan ng lahat ng nawalan ng pag-asa, pero binuhay muli ng ating Panginoon. Binigyan at pinanumbalik uli ang kanyang pag-asa. At sa kanya, nakita natin ang kapangyarihan ni Kristo na magsasabi ng, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga po siya mula sa libingan. Tanda po ng tagumpay ng Diyos sa kamatayan, sa kadiliman, sa takot at kawalan. Naging larawan siya ng buhay, pag-asa na binalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paalala sa atin lagi na sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng pagkawala, sa panahon ng paghihirap, lagi mong tatandaan, nandyan ang ating Panginoong Hesus. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Madalas, tayo ang nangiiwan kay Jesus. Pero siya, 24/7, nandyan ang ating Panginoon. At sa ating paglilingkod, gaya ni Marta, sa ating pakikinig, gaya ni Maria, at sa ating muling pagbangon, gaya ni Lazaro, nandoon ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay na ito, kundi natin kasama ang Diyos. At ang bawat pamilya, lalo tigit, tayong lahat na nakasubaybay sa banal na bisang ito at nagsisimba, ay pwedeng maging pamilyang kaibigan ng ating Panginoong Hesus, kaya ng pamilya ni Marta, Maria at Lazaro. At sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, sa gitna po ng ating pagod, sa gitna ng ating serbisyo, sa gitna ng ating mga lungkot sa buhay, lagi nating tatandaan, naririyan si Jesus na nagsasabing, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Manalig tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya, maglingkod at bumangon. Dahil sa bawat tahanan na may pananampalataya ay nagiging tahanan din ng Diyos. Amen. Sa kapistahang ito, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at tilingin natin sa Diyos sa ipagkaloob sa kanilang mga pagpapala, ang pagpapala at ang biyayang nais silang makamit. Sa ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay ay gawin at maging marapat magbunga para sa marami upang kami makapaglingkod ng katulad ni na Marta, Maria at Lazaro. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli nihahandog sa'yo, buong puso kong pinalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinadakila ka namin ngayong si Santa Marta ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong ikinalugod, paging dapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpadang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Martang Uliran, humunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.